Good morning, everyone. We will begin our worship this morning. So we'd like to welcome everyone and ito sa ating nakisimbahan ngayong umaga. Ito ay mga yung mga kasama po natin online as usual. Please leave a comment sa comment section natin so I can recognize you later on. Ngayon ay 14th Sunday after Pentecost. And so sa ating pagsamba, meron tayong sinimulang sermon series na naka-base doon sa Apostles' Creed. So, ipagpapatuloy natin mamaya. So, let's begin our worship and we will sing our opening song. Matibay na sandigan.
natin tumarap. Sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mga ginamahal sa Panginoon, lumapit tayo ng may tapat na puso at magpahilag ang ating kasalanan sa Diyos ating Ama at mamahid sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoong Kristo upang tayo ay pagkalooban niya ng kapatawaran. Ang tulong natin ay nabumula sa Panginoon. Siyang lumikha ng langit at lupa. Aking sinabi, ibahayag ko ang aking pagsalangsang sa Panginoon. At iyong pinatawad ng aking mga kasalanan. Sabay-sabay natin ipahayag ang ating mga kasalanan. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, amang mahabagi, ako na isang kaawa-awa at amang makasalanan, ay nagpapahayag sa iyo ng lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamaan. Na sa pamamagitan ng mga ito, ikaw ay ninapasahan ko sa isip, salita at sa gawa. At ako'y karapat dapat na sa kaparusahan mo sa panahon ito at sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit buong puso akong lumalapit at nagsisisi dahil sa mga ito. At dumadalangin ako sa iyo dahil sa walang hanggang kahabagan mo. At alang-alang sa banal, walang dunis, ang mapait na pagtitiis at kamatayan ng iyong liig na anak ng si Jesucristo ay maging mahabagin at papagbiyaya ka nawa sa akin na isang abang mga kasalanan. At sa tulong ng Espiritu Santo ay dalawakin ang aking kaalaman at maging masunurin sa iyong salita hanggang sa wakas. At sa iyong habag at biyaya ay magkaroon ako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Jesucristo na aking Panginoon. Amen. Ang Diyos, ang ating masalamit, ay tunay na mahabagin sa atin. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang maging handog sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya bilang tinawag ng lingkod ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang utos, ay pinatatawad ko sa inyo ang lahat ng mga kasalanan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo natin nakatayo. Binawi mo ang aking kalungkutan, pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. O Yahweh, aking Diyos, pasasalamat ko'y walang patid. Sa iyo, Yahweh, aking Diyos, ako'y dumaing, at ako naman iyong pinagaling. Hinahon mo ako mula sa libingan, at mula sa bukay, ako'y muli mong binuhay. Purihin si Yahweh, siya'y inyong awitan, ninyong kanyang hiniram, siya ay pasalamatan. Pasalamatan ninyo ang banal niyang pangalan. Ang kanyang galit, ito'y panandalingan, ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha ako'y pumatak. Pagsabit ng umaga, kapalit ay galak. Awitin natin ang luwalhati sa luwalhati sama at sana at sa Espiritu kung paano noong una ngayon magpakailanman walang hanggan. Amen. Panginoon, mahabag ka sa amin. Kristo, mahabag ka sa amin. Panginoon, mahabag ka sa amin. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong kaluwalhatian. O Panginoong Diyos, Hari ng kalangitan, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. O Panginoong Diyos, bugtong na anak, Jesucristo. O Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
alis ng kasalanan ng sanlibutan, mahabag ka sa amin. Ikaw ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming dalangin. Ikaw ang nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama, mahabag ka sa amin. Yan ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Kristo, at ang Espiritu Santo, ang pinakalakina sa kamulatian ng Diyos Ama. Amen. Ang Panginoon ay sumayo. at kanyang Espiritu. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, Ikaw ang mabuting pastor. Kung wala ka, walang anumang iyak. Iligtas at panatilihin mo kami upang hindi kami mapahamak kailanman, kundi sumunod kami sa iyo na nagdiriwang sa landas at tungo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat Ikaw ay naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, iisa ang Diyos magpakailanman. Amen. Tayo mo po at pakinggan natin ang magbasa ng salita ng Diyos. Ang unang pagbasa para sa linggong ito ay ang aklat ng Ezekiel, chapter 34, verse 11. At ganito ang sinasabi, si Yahweh ang mabuting pastor. Ito ang ipinapasabi ng Panginoong Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa, kung paano hinahanap ng pastor ang tupa niyang nawawala. Gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon, noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang tao upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa magagandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan sa tahimik na kapululan ng Israel. Mamamahinga sila sa sariwang pastulan at manghihingain ng sariwang damo sa kabululan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, ngunit pupuksain. Pupuksain ko ang mga malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang katarungan. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ng inyong Diyos na si Yahweh. Ako ang magiging hukom ninyo. Hahatulan ko kayo at ibubukod ang mga tupa sa mga kambing. Hindi na kayo nakontento sa panginginain. Sinisira pa ninyo ang di nyo maubos. Bakit hindi na lang kayo uminom hanggang ibig ninyo? Bakit binubalabog pa ninyo ang tubig na natitira? Ang kinakain ng aking katawan ay ang tinatapak-tapakan pa ninyo, at ang iniinom ay binubulabog ninyong tubig. Dahil dito, sabi ni Yahweh, ako mismo ang magbubukod sa malusog at mahihinang tupa. Ginigit-git ninyo at sinusuwag ang mga mahihina hanggang sa sila'y mangalat kung saan-saan. Dahil dito, ako ang mangangalaga sa aking kawan at hindi ko papayagan sila inyong apihin. Ihiwalay ko ang mabubuti sa masasama. Itatalaga ko sa kanila ang isang hari. Tulad ng lingkod kong si David, siyang magiging pastor nila. Akong si Yahweh ang magiging Diyos nila, at ang mamahala sa kanila ay isang haring tulad ng lingkod kong si David. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ito ang salita ng Panginoon. Ang ikalawang pagbasa naman ay ang unang sulat ni Pablo, chapter 1, verse 12. At ganito ang sinasabi. Ang ikalawang pagbasa naman ay unang sulat ni Pablo kay Timoteo, chapter 1, verse 12. At ganito ang sinasabi.
Pagkilala sa habag ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa akin ng lakas, dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglilingkod sa Kanya. Kahit na nung una ay nilalapastangan, inusig at nilait ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung ako'y hindi pa sumasampalataya. Pinasagana sa akin ang kagandang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Totoo ang pahayag nito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamasama sa kanila. Ngunit ako ang pinakamasama ay tinabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtsatsaga, at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya, at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ng iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Ito ang salita ng Panginoon. Tumayo po tayo lahat para sa pagpasa ng mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay Lucas, chapter 15, verse 1. At ganito ang sinasabi, ang nawala at natagpo ang tupa. Isang araw, ang mga maniningil na buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. May bulong-bulungan ng mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito ay nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus at ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ng isa, anong gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita niya na ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil isang makasalanan tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na nangangailangan magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawalang isa, anong gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan? Mawawalasin ang buong bahay at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita? Kapag nakita na niya ito, aanyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipag-isa kayo sa akin, sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak. Sinasabi sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan tumalikod sa kasalanan. Ito ang mabuting balita. Manatili po tayo nakatayo at sabay-sabay nating bibigasin ang pananampalatayang Kristiyano, ang Credo Niceno, sa pahina 8. At ganito, sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ko sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, manyalikha ng langit at lupa, at ang lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. At sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, na mula sa Ama una sa lahat ng panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, tunay na Diyos buhat sa tunay na Diyos, pinanganak at hindi nilikha, kay isang sangkap ng Ama, na sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, na dahil sa ating mga tao at sa ating kalikasan, ay bumaba mula sa langit. At nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo kay Birheng Maria, at naging tao, nagpakasakit dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay at tinubig. Nagbuhay ng muli sa ayon sa kasulatan, umakyat sa langit, nakatulog sa kanan ng Ama. At siya ay babalik ng muli ng kaligtasan, upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay, at ang pangalan niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay buhay, na nagmumula sa Ama at sa Anak, na sinasamba at nilalahati kasama ng Ama at Anak, na sasalita sa pamamagitan ng mga propeta. at sumasampalataya ako sa isang banal, Kristiyano,
Apostolic ng Iglesia. Naniniwala ako sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at umaasa ako sa pagkabuhay ng mga patay at sa buhay ng panahong darating. Tayo po, umitin natin ang ating susunod na awit. Well, sunod tayo sa ating. Okay, so Sunday school time, ating teacher for the day, Teacher Alexa and Teacher Blessing. Good morning. Sabihin mo lahat ang masaganang hagandahan loob at kapayapaan mula sa Diyos sa ating Ama
sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa ating Panginoon. Amen. Okay. Para sa atin, sa ating mga tao, in general, mahalaga sa atin, very important sa atin, yung mga relasyon na meron tayo. Relationships. Importante sa atin. Una-una, whether we like it or not, ayaw man na gusto, pagkasilang pa lang natin sa mundo ito, we are already into some sort of relationship. Diba? Dahil meron tayong pamilya, kami nagbibilangan, meron tayong mga magulang, sa rin kauna-unahang human relationship na meron tayo. At habang lumalaki tayo at nakakaita tayo, lumalawak yung ating web of relationships. Meron tayong nagiging mga kaibigan, meron tayong nagiging mga kaklase, meron tayong nagiging mga katrabaho, pag-start ng mga trabaho, meron tayong nagiging mga church mates, sa ating pagpunta sa church, and so forth, and so on. So yung mga relationships na yan, ay mga bagay na mahalaga para sa atin. Diba? At kaya nga, yun yung sinasabi na no man is an island, dahil hindi tayo makakaiwas dyan sa katotohanan nila na whether we like it or not. Kasi bilang tayo sa mundo ito na nauugnay sa iba't ibang mga tao. Pero ang pinakamahalagang relasyon na meron tayo ay ang ating relasyon sa Diyos. That's the most important relationship that we have. Yung ating kaugnayan o yung ating relasyon sa Diyos. Ano ba yung ating relasyon sa Diyos? Unang-una, siya ang Diyos na lumikha sa atin, tayo ang kanyang mga nilikha. Diba? He is our Creator, we are His creation. Yung nakauna-una aspekto ng relasyon natin sa Diyos. Pero, yung ganong relasyon natin sa Diyos, Him being God, our Creator, and us being His creation, ay medyo hindi siya comforting para sa atin. Bakit hindi siya comforting? In a way, it's comforting sa atin. Pero, sa isang banda, hindi rin. Bakit? Kasi kung hanggang doon lang ang relasyon natin sa Diyos, siya yung ating Creator, tayo yung kanyang creation, hanggang doon lang, medyo mabigat yan eh. Bakit mabigat? Kasi we will always live na ang iniisip natin ay kailangan natin i-please ang ating Diyos. Kailangan natin mag-fit sa kanyang standard. Kailangan natin ganito at ganyan. Kailangan natin gawin ang maraming bagay para matuwa ang Diyos sa atin. Kasi nandun siya, mataas sa atin. At ayaw natin na madidisplease natin ang ating Diyos. Diba? So kung hanggang doon na ang ating kaugnayan sa Diyos, bagamat may mga bagay na magdudulot sa atin ng comfort sa ganung katotohanan. Pero for the most part, lalo-lalo na sa ating mga tao, on account of our nature bilang mga makasalanan, palagi tayong mag-iisip. Ano ba ang tingin ng Diyos sa akin? Galit ba ang Diyos sa akin? Natutuwa ba ang Diyos sa akin? Ano ang kailangan kong gawin? Kaya nga yung lahat ng mga non-Christian religions, merong common denominator sa kanila. Ano yung common denominator? Gumagawa sila ng iba't ibang mga ritual at mga seremonya at mga regulasyon para mag-please nila yung kanilang pinaniniwala ang Diyos. Kasi para sa kanila, yun ang kanilang kaugnayan sa Diyos. At ang Diyos ay parang isang pulis na nababantay sa kanilang mga kilos na handa silang parusahan pag gumawa sila ng mali. Diba? Kaya, yung ganong kaugnayan sa Diyos, yung ganong pagkakilala sa Diyos ay hindi very comforting. At maniwala kayo sa akin, kung
Pumasakit para sa isang nagmamahal na sabihin sa'yo na minamahal mo, hanggang kaibigan lang tayo. Ang bawat. Sakit siya, di ba? Yung binubuhusan ka ng pagmamahal, hindi mo lahat, tapos sasabihin sa'yo, sorry, mahal kita, pero bilang kaibigan lang. Hanggang kaibigan lang tayo. Eh, hindi natin matanggap yun, di ba? Madalas yung mga nagmamahal, hindi matanggap. Kaibigan lang. Kailangan nagpas sa kaibigan. Hindi, hanggang doon lang kayo. Ano magagawa mo? Di ba masakit yun? Pagsabihan ka na mahal mo yung isang tao, tapos sasabihin sa'yo, sorry, love naman kita pero hanggang kaibigan lang tayo. Parang ano yun, parang ang tawag kong pakinswelo ni Bobo. Di ba? Ano yun parang huwag ka magkalala. Kasi love pa rin, mahal pa rin naman kita, pero bilang kaibigan. Mas masakit pa doon na sabihin ng Diyos sa atin, sorry, hanggang dito lang yung kaugnayan natin. Diyos mo ako, nilikha kita. Hanggang dyan lang ang relasyon natin. Mas masakit pa yun. Di ba? Maniwala kayo, mas masakit pa yun kaysa sabihin sa atin. Di ba, Aisha? Nasabihan ka ng minamahal mo na, sorry, be. Sorry, be. Friend lang tayo, hanggang doon lang tayo. Hanggang doon lang. Hindi tayo lalagpas doon. Hindi pa ba? Hindi ba masaya siya? Di ba, no? Inaakala mo mahal ka rin, akala mo gusto ka rin, pero gusto ka lang pala bilang kaibigan. Sakit na rin. So, mabuti na lang, yung ating relasyon sa Diyos, hindi ganun lang. Hindi hanggang ganun lang. Kasi ang ating relasyon sa Diyos, lumalagpas pa doon. Meron tayong espesyal na kaugnayan sa Diyos. Ano yun? Ang Diyos ay ating Ama. God is our Father. Kaya pinapahayag natin sa ating pananampalataya, every Sunday, sumasampalataya ako sa isang Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat. But we'll focus on God as our Father. Ang Diyos ay ating Ama. Ano ba ang comfort doon sa buhay natin na ang ating relasyon sa Diyos ay bilang Ama? Hindi lang bilang Diyos na nakakatawa sa atin, kundi bilang Ama. Ano ang comfort doon sa buhay natin? Anong maliderive natin ang comfort sa katotohanan ngayon? Pero unang-una sa lahat, kung ang Diyos ay ating Ama, it means na hindi pala tayo dapat matakot na lumapit sa Kanya. Yun ang una sa lahat. Bakit natatakot ba tayo lumapit sa mga tatay natin? Hindi, di ba? Kahit na yung mga tatay natin, maraming mga imperfections, pero tatay natin yun, tayo dapat matakot lumapit sa Kanya. In the same way, na hindi tayo dapat matakot na lumapit sa ating Diyos sapagkat siya ay ating Ama. He is our Father. Kaya nga doon sa prayer na dinulo sa atin ng Panginoon, di ba? Ng Panginoon Jesus sa Malari, ano yung kailangan ng salitang binigkas natin ito? Bago pa tayo magbigkas sa mga kahilingan natin. Ama namin. Our Father. So, totoo naman, ang Diyos ay nataas sa atin sapagkat siya ay Diyos, tayo ay kanyang nilikha. Pero inabot tayo ng Diyos sa ating kalagayan. Hindi na niya tayo mga nilikha, tayo ay kanyang mga anak. At tayo ay kanyang mga anak sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus na kanyang bukong na anak. Kaya sinasabi doon sa Efeso, chapter 1, verse 5, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ng Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Anong pinagkaiba ng ating pagiging anak ng Diyos sa maging anak ng Diyos ni Jesus? Ano ang pagkakaiba nyo? Si Jesus ay anak ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ni Jesus. May pagkakaiba ba? Ano ang pagkakaiba? Pagkaiba kayo. Ano ang pagkakaiba? Nasabi natin na si Jesus ay anak ng Diyos, tayo ay anak ng Diyos. Ano ang pagkakaiba? Ibig sabihin ba, pantay tayo ni Jesus kasi parehas tayo anak ng Diyos? Ano ang pinagkaiba? Pinagkaiba, si Jesus ay anak ng Diyos ayon sa kalikasan.
Anong sinasabi sa inayon sa kaligtasan? Diyos siya sa simula pa lamang. Nandun na siya sa simula pa lamang. Pero tayo, anak tayo ng Diyos by way of what we call spiritual adoption. Inadopt tayo ng Diyos Ama bilang kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesus. Si Jesus ang ating tulay sa Diyos Ama. Yung ating relationship with God as our Father, yun ay nasira ng kasalanan. Baka nasira yun ng kasalanan, sa tuwing nakakagawa tayo ng kasalanan, patuloy natin inamarkahan yung relasyon na yun sa ating Diyos Ama. Pero salamat dahil meron tayong nagpapagligtas na si Jesus. Ay sinupo ng Diyos Ama para manaw dito sa lupa, mabuhay bilang isang tao, magtiis ang lahat ng dusa at pasakit, ialay ang kanyang buhay doon sa krus. Ngunit muling nabuhay pagkaraan ng 3 araw, sapagkat yun ang kinakailangan para maibalik yung ating ugnayan sa Ama. At ang sabihin, pagdating ng 3 araw, tayo ay makakasama ng Diyos Ama sa kanyang kaharian doon sa langit. So, yun ang isa sa mga pinaka-comforting na bagay na mahubuhan natin doon sa relasyon natin sa Diyos bilang Ama. It assures us our sins are forgiven. Kahit gano'ng karami yung ating mga kasalanan, ang lahat ng yun ay pinatawad na. Hindi na tayo parusahan ng ating Diyos Ama. Dahil yung kanyang buktong na anak ni Jesus ang nagdusa at pumasa ng lahat ng kasalanan natin on our behalf. Pero hindi lang natatapos doon ang comfort that we derive from knowing the truth that God is our Father through our Lord Jesus Christ. Ano pa? The comfort of knowing na dahil ang Diyos, ang ating Ama, mayroong nangangalaga at mayroong kumakalinga sa atin. Dahil ang ating Diyos bilang Ama, hindi irresponsible, Father. Kaya isang responsable Ama. May pakialam siya sa atin dahil mahal na tayo at nagmamalasakit siya sa atin. May pakialam siya sa buhay natin. Hindi siya naroon sa langit at nagmamasid sa atin at sinasabi, bahala ka sa buhay ko. Hindi ganoon. Siya ay very much involved sa bawat detalye ng ating buhay. Diba? He is very much involved sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. He is there sa lahat ng oras ng ating at sandali sa ating buhay. Kasama natin siya mula umaga hanggang gabi. Gising, tulog, saan man tayo pumunta, eskwelahan, trabaho, kasama natin ang ating Diyos. At tayo ay sinusubaybayan at pinapatubayan at pinapangalagaan ng ating Diyos. Minsan, yung tayong mga anak, di ba? Minsan, ayaw natin yung kinapakailan na tayo ng ating mga magulang. Tama? May mga bagay na sa tingin natin, oops, hindi na dapat. O may mga tao sa buhay natin na parang, di ba, parang nakikialam to use the word sa ating buhay. Pero kung nakikialaman yung ating mga magulang sa ating buhay, o kung meron mga tao sa buhay natin na parang nakikialam sa buhay natin, it's because mahal nila tayo. It's because concerned sila sa atin. Kasi isang taong walang pakialam sa atin, isa ignore, ano yun? Wala. Hindi wala tayo sa kanya, di ba? Bahala ka kung gusto mong gawin sa buhay mo. Bahala ka kung nangyayari sa'yo. Pag yung isang tao hindi walang pakialam sa buhay natin, he doesn't care for us. Walang pagmamalasakit sa atin ng ganang tao. Yung same way na ang ating Diyos bilang Ama ay may pakialam sa buhay natin sapagkat nagmamalasakit siya sa atin and He cares for us. Kung bakit patuloy tayong humihinga hanggang ngayon sa kabila ng napakaraming mga challenges na mayroon tayo, sa kabila ng napakaraming mga pagkakamali at pagkakasala natin nagagawa sa Kanya, yun ay dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. It's all because of His love. Ang pag-ibig ng Diyos Ama ang siyang dahilan kung bakit hanggang ngayon patuloy tayong humihinga, hanggang ngayon patuloy natin tinatamasa ang lahat ng Kanyang mga pagpapala. Ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang dahilan kung bakit eto pa rin tayo. At umaabot sa ganitong punto na ating
buhay. Ngayon, kung iniisip na natin na, teka, ay kung ang Diyos ang aking Ama at may pakialam siya sa buhay ko, bakit ganito yung sitwasyon ng buhay ko? Bakit yung kakilala ko, hindi naman siya nananampalataya sa Diyos? Pero bakit mas maganda yung buhay niya kaysa sa akin? Bakit siya may mga ganitong bagay, ako wala? Kaya ako nananampalataya ako sa Diyos, hindi ba ang ako ng Diyos? Tapos yun siya, hindi naman nananampalataya sa Diyos. Pero ganito yung buhay niya. Diba? Pero hindi yung sumatan. Kung ano mang meron tayo sa buhay natin, kung ano mang wala sa buhay natin, hindi yung sumatan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi pagdating doon sa mga pagpapalang material, mga material blessings, hindi naman yung pinubus ng Diyos mula sa langit ko. Diba? Sinasabi ay siya. Sila nitong oras, lumabas ka ng bahay mo, pag-ubus ako ng pagpapala sa lubin mo. Hindi ganun yun eh. Hindi ganun yun. Alam mo naman kung meron kang gusto sa lubin, hindi yung mga gano'n, kundi yung magdala. Di ba? Hindi ganun eh. Kunikilos ang aming Diyos sa ordinaryo at natural ng pamamaraan. From ordinary means. Siyempre, di ba? Hindi naman inihilig ka ng Diyos sa bawat isa sa atin kung paano tayo dapat mamumuhay at kung ano dapat natin. Pero it doesn't mean, again, sumatan yun ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi naman lahat ng may pera masaya eh. Maraming tao may pera pero hindi masaya. Dahil marami silang problema, diba? At may sakit, ganyan. Pero kahit tayo, hindi tayo meron karami yung pera natin. Diba? Sabi ko lang marami ko. Hindi naman meron karami yung pera natin. Pero masaya tayo. Diba? Tapos salamat tayo. Wala naman tayo mga sakit. Masaya tayo. Wala tayong problema. Diba? Yung mga problema natin iniisip, puti lang. Kung parang sa iniisip ng mga tao na may pera, mas marami silang problema kasi sa atin. Mas mabigat yung kanilang problema. So hindi rin patayan para sukanin natin yung pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. The point that we are trying to say is this. Rejoice in the fact na meron tayong Diyos na ang trato sa atin ng kanyang mga anak at ang nais ang trato natin sa kanya ay bilang ating Ama. Pinakita na ng Diyos Ama yung sobrang pagpapakita na ng pag-ibig sa atin yung binigyan na kalabutan na natin si Jesus para bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. That alone, diba, that alone should make us feel thankful to God our Father. He is our good, He is our gracious, merciful, and loving Father. Yung barrier ng kasalanan, inalis na yan ng Diyos dahil doon sa sakripisyo ni Jesus. Kaya malaya tayo makakabibog sa Diyos bilang ating Ama. Malaya tayong iiyak sa Diyos ang lahat ng ating mga heartaches. Malaya tayong iiyak sa Diyos ang lahat ng ating mga hinatid. Malaya tayong lumapit sa Diyos at sabihin na nagkasal tayo sa ganito at ng paraan. At malaya tayong makakaayos na ng harapan. Diba? Tandaan yung matiyahan sa ating mga puso na totoo, hindi galit ang Diyos sa akin. Kapag pinatawad na niya ako sa lahat ng aking mga kasalanan. And so remember that every time that we will confess every Sunday, sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang magpamilyan sa lahat. Hindi lang tayo nag-recite ng isang kreto, ng isang pagpapahayag ng ating pananampalataya. Yun ay pagkilala din, pagpapalala sa atin of who God is sa buhay natin. Sino ang Diyos sa buhay natin? Diba? Hindi siya somebody who is distant from us. Okay. Kung merong termo, friendzone, ang ating Diyos ay hindi nag-cancel. Hindi tayo ginagawa ng ating Diyos. Always remember that. Sa anumang sandali ng ating buhay, always remember that first and foremost, God is our merciful, loving, gracious, compassionate Father who is in heaven, pero nandito rin kasama natin sa bawat sandali ng ating buhay. Kaya sa tayo. Yun ang pinaka-importante again.
relationship na meron tayo sa buhay natin sa mundo ito. At yan ang ating panghawakan, at yung ating pagyamanin, at yung ating ingatan. Huwag mawala yung ating ugnayan sa Diyos bilang ating Ama. Kasi alam nyo, ano yung opposite ng kaugnayan sa Diyos bilang Ama? Kung hindi natin Ama ang Diyos, ano ang mangyayari sa atin? Hindi tayo makakalapit sa Kanya. Wala tayong forgiveness for our sins. Wala tayong lugar sa Kanyang kaharian. Pagdating na ang pagdampan. Kaya ganun kahalaga yung relasyon na yun na mayroon tayo sa Kanya. Na nangyari ay sa katuparan dahil meron tayong Panginoong Jesus. Ang maraming itong na anak na nagdusap na tayo at muli na buhay para sa atin. So always remember that every time that we will sing this verse, sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Ito hindi maliit na kapayapaan ng Diyos siya nag-iingat sa ating mga puso't pag-isip sa pamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Ay magpapatuloy at ating bilikumin ang ating mga door at ang ating offering bearer ngayon ay yung ating birthday boy, si Anthony. Siguro ako mag-iinig kung walang kailan. Okay, so this point tayo na ako sa ating maraming pakalahatan. Any prayer requests? Buong sa pagpapasalamat sa birthday ng ating araw nito. 20th birthday. Hindi natin 20-ish na. Para sa ating 20 lang. Club 20. Any other prayer requests? Wala kayo mas isama sa prayers natin? Anything else? Okay, so kung wala, then we go to the Lord in prayer. Just sumisikot pagkatapos ng ating panalangin ng panatan. We will continue with our worship sa pagkakasapan ng Panginoon. Okay? Ang lahat ng imo ko, tayo ay lumulog sa ating Diyos na ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Makapangyarihan at napakamahabaging Diyos, Ama ng aming Panginoong Jesucristo, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong kagandahang loob at mga kaawaan, lalong-lalo na sa pagkakaloob mo sa amin ang iyong pinakamabaan na anak. Nasa kapahigan ng iyong kalooban at biyaya. Isinasama namin at tingin mo sa amin na iyong salita, upang aming maingatan ng may magbubuti at katapat ng puso at magbunga sa pamagitan ng katsyag ng pagtibay. Mataintin namin isinasamo ng iyong pagharian pamahalaan ng iyong igasyang maganap, kasama ang mga pastor at mga manggagawa nito, upang aming maingatan ng kadalisayan ng salita ng kaligtasan. At sa pamagitan niyon, ay matuliway ang aming pananampalataya sa iyo. Maragdagan ang aming pag-ibig sa lahat ng aming kapwa at umunlad ang iyong kaharian. Magsubukan ng mga manggagawa sa iyong manihan at iyapin po ang iyong mga isinugo upang ang iyong salita ng pakikipagkasundo ay may pahayag sa lahat ng tao at ang Ebanghelyo ay may pangaral sa lahat ng tao ng buti. Ipagkaloob mo rin ang kalusugan at kaundaran sa lahat ng nasa katutunan, lalong-lalo na sa Pangulo ng aming bansa at sa lahat ng lingkod ng pamahalaan. Ipagkaloob mo sa kanila ang biyaya makapamahala ayon sa iyong kaluguran sa pagpapanatili ng katwiran at sa pagsupli sa mga masasama. Nang sa gayon makapamuhay kami ng payapa at iwasay sa kabanan at katapatan sa lahat ng bagay. Alipin mo, Panginoon, na yung Espiritu Santo ang lahat ng nasa pamilagati, pangangailangan, kahirapan sa kabisina, sa gilid ng kamatayan o sa limang kapahamakan. Lalo-lalo na ang mga nagdurusa dahil sa iyong pangalan
at sa iyong katotohanan. Naway, tanggapin nila at kilalanin ang kanilang kapigatian bilang kapahayagan ng iyong makamakaloban. At lahat kami ay nararapat na tumanggap ng iyong buot at maraming karusahan. Ngayon pa man, pinamamalit namin sa iyo, o napakamahabagin naman. Huwag mong lingulin ang kasalanan ng aming kabusbusan, hindi ang aming maraming pagsiway. Kundi alang-alang sa iyong walang hanggang kabutihan, biyaya, at walang pagbabagong pag-ibig. Ipagsanggalan mo kami sa lahat ng kapisalahan kapangipan ng katawan at kaluluwa. Ingatan mo kami sa bulaan at nakasisirang doktrina, sa digmaan at pagdanat ng tugo, sa salo, sa kapamakan sa apoy at tubig, sa malakas na hangin at bagyo, sa umalangan ng ani at buto, sa panlulubo ng puso at kawalang pag-asa sa iyong kahabagan, at sa kasong-pasong pang kamatayan, at sa lahat ng sandali ng pangailangan. Ipakilala mo ikaw ang aming laging saklolo at tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo-lalo na sa aming sumasampalataya sa iyo. Tanggapin mo, O Diyos, sa aming mga katawan at kaluluwa at kahit ng aming handog na aming niaalay sa iyong harapan, sapagat kami yung binili upang maging iyo na pamuhay para sa iyo. Nalahan po namin, Ama, ang aming pagpapasalamat para sa pagliliwan ng kaarawan ngayong araw na ito ni Andrew sa kanyang 20th birthday. Maraming salamat po sa buong taon ng pagpatuloy sa kanya, lalo-laro na sa kanyang pag-aaral. Nawa Panginoon kayo po magkaroon ng lahat ng kanyang pangangailangan, lalo higit sa kanyang mga pangangailangan sa school. At patuloy po siyang bigyan ng kalakasan. At nang sabihin ay patuloy po namin siyang kasama, hindi lamang sa pagsamba, kundi sa paglilingkod sa iyo, sa aming kapulungan. Kasama po sa aming panalangin na kayo po ang mag-ingat sa lahat ng mga hindi po namin kasama ngayon. Ano man po ang kanilang ginagawa at pagtubayan po sila at pangalagaan. Kasama rin po aming panalangin na kayo po ang patuloy na kumalingan sa bawat isa sa amin, sa lahat po ng aming mga ginagawa sa araw-araw, sa mga pumapasok sa school, sa mga trabaho, at sa iba pa namin mga ginagawa. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin. Kayo po kami ng maayos na kalusugan, ilayon po kami sa mga mabibigat na karamdaman. At halong higit, Panginoon, patuloy po yung ibuhos sa akin ang kapatawaran sa aming mga kasalanan na patuloy po namin nagagawa sa araw-araw. Ang lahat ng ito, di pa mga bagay na isang kilingin mo, hindi namin nasakit, kaya namin hinihiling sa iyo pinagpapasalamat. Alang-alang sa magiging pagpulusang, matayan kung ipagpupuan niyo sa siyang tinglanan. Naming Panginoon at paligtas, ngayon at kailanman. Amen. Kaya natin tumayo at magpapatuloy tayo sa paghahanda sa hapag ng Panginoon. That's on page 16 na ating mga minihimay. Page 16. Ang Panginoon ay sumayo at ang kanyang Espiritu. Magalak ang inyong mga puso at magalak tayo sa Panginoon. Nagpasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos, nararapat at matuloy at gawin mo. O Panginoon, amang banal, makapangyarihan walang hanggang Diyos, tunay nga marapat, matuwid at kapuri-puri, na kami ay dapat magpasalamat sa iyo sa lahat ng panahon at sa lahat ng dako, nakasama ang iyong bugtong na alakat ng Espiritu Santo ay isang Diyos, isang Panginoon, at sa pagpapahayag ng isang tunay na Diyos. Kami ay sumasamba sa isang Diyos ng tatlong persona at isang kamuuan, nagahari at kakapantay. Kaya kasama na mga anghel at mga anghel, at ang buong hukbo ng langit, aming pinupuri at dinadakila ang moralhati mong pangalan, laging pinupuri ka at sinasabi, Banal, 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 Diyos na Panginoon ng mga hukbo. Ang langit at ang lupa ay puno ng iyong kalwalhatian. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Purihin nawa siya, purihin nawa siya, purihin nawa siya pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sabay sa natin ibigasi ang Ama namin na sa langit, sabahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang naghahagin sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa at tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito.
Pagpatawaran mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ihatid sa tukso, hindi ay lalo mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kalulatian, at pakailanman. Amen. Ang ating Panginoong Kristo na binigay pagkalulo ay namangkot ng tinapay. Patapos magpasalamat sa Diyos, ibigay niyang pinagpirapiraso at ibigay sa mga lalaki na sinasabi, kunin niyo ito at kanin, ito ang aming katawan, kung binibigay para sa inyo, gawin ito bilang pag-alaanan sa akin. Sa kaiting paraan ay inawakan niya ang saro, pagkatapos mga pagkatunan, at ang mga pagpasalamat ng siya sa Diyos, at binigay niya sa kanila na sinasabi. Uminom ng lahat ito, sapagkat ito ang dugo ng tipan. Ang aking dugo ay nabubuhos tayo sa mga sa pagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sila ininom kayo ito bilang pag-alaanan sa akin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. Amen. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Amen. Ay natin mo po, at bago tayo lumako sa kanyang Panginoon, na ating check yung mga kids, kung meron din sila para sa mga blessing presentation. Okay, welcome. Ito na sa harap. Isa na mo. Okay, so ito yung ating mga Sunday School kids. At ating silang papakinggan sa kanilang lesson presentation. Together with Teacher Eliza and Teacher Leslie. Okay, so teachers, go ahead. Good morning, kids. Good morning, teachers. Good morning, kids. Good morning, teachers. Okay, kapag saan ang lesson natin for today? Ano yung hawak nyo? Ano yung hawak nyo? Yan ah. Kuweba or? Libingan. Diba? Sinong nilibing dyan? Si Jesus. Tapos, sino yung mga babae na pumunta kay Jesus? Si Emmer. Very good. Ano yung gagawin nila? Bakit sila pupunta dun sa libingan? Very good. Tapos, yung pumunta sila dun sa libingan, anong naabutan nila? Nakabukas na. Opo, nakabukas na yung malaking bato. Tapos, after nun,
nung nagpapaner na sila, sino yung nagpakita? Si David. Ano sabi niya? Yes, very good. Tapos, tumakbo yung mga babae para ipagsabi dun sa mga apostol. Sino yung nagpakita? Bago sila makapunta dun sa Bethlehem. Ay, nagpakita si... Sino nagpakita? Yes, very good. Nagpakita si Jesus. Ano sabi ni Papa Jesus? Wow. Sabi niya, huwag kayong... Very good. Anong gagawin doon? Saan pupunta sa? Galilea. Yes, pupunta yung mga ano. Tapos, nung pumunta na yung mga babae doon sa sa mga apostles, sino yung dalawang lalaki na pumunta sa libingan para i-check? Juan tsaka si? Pedro. Very good. Si Juan tsaka si Pedro. May nabuta ba sila doon? Wala. Kaya naman, nung wala silang nabutan, napagtanong nila na buhay si Jesus. Very good. So, anong natutunan niyo ngayon? Na? Siya ay muling nabuhay para sa atin. Very good. So, memory verse? Juan chapter 14 verse 19. Sapagkat buhay ako, mabubuhay din kayo. Juan chapter 14 verse 19. Okay, very good. Ngayon naman sa lahat ng mga confirmed numbers, tayo ay sama-samang lumapo at ating tanggapin ang tunay na katawan ng buwan ng ating Panginoon kahit ang pinapayagala para sa ito pagkakawa ng ating mga kasalanan. Ikaw po na yung ito na ating Panginoon ang magbuhos sa lahat sa iyo sa pagkakatawag ng Panginoon sa iyo. Ikaw po na yung ito na ating Panginoon ang magbuhos sa lahat sa iyo sa pagkakatawag ng mga kasalanan. Kung pino yung dugo, natin Panginoon ang dugo sa lahat sa pagkakatawa ng mga kasalanan. At ang tunay na katawan at gugunawa ng ating Panginoong Kristo ang siyang magpalakas sa dating sa inyo. Sa tunay na pananampalataya at tunay sa buhay na walang hanggan, lumawan kayo may kapayapaan at igalakan sa inyong puso. Amen.
lahat ay tumuyo. Awitin natin ang pag-aaral sa kapayapaan. Ay lahat. Panginoon, inayan ang lingkod ay umanap sa kapayapaan. Ayon sa iyong pangako. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng mga bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hengkil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Luwalhati sama at sana at sa Espiritu. Paano muna ngayon mapakailangan walang hanggan. Amen. Pasalamatan natin ang Panginoon Diyos sapagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan at mananatili. Pinasasalamatan ka namin, Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, sapagkat piniginhawa mo kami sa pamamagitan ng sakramento ito. Idinadalangin namin na sa pamamagitan ng kaloob na ito, ay palaksin mo ang aming panampalataya sa iyo, at palingasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Alang-alang kay Jesucristo, ang aming Panginoon, na nabubuhay at naglaharin kasama mo at ng Espiritu Santo, ang isang Diyos, magpakailanman. Amen. Ang Panginoon ay sumayo. Ang kanyang Espiritu. Purihin natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi niya pagpapalat ng Panginoon. Pagpalain ka naman ng Panginoon at ingatan. Pagpalain ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at makabag sa iyo. Iingat naman ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 Ay natin mo po. And we will sing our closing hymn. Hindi ko nabigay ang copy yan. Still, sabi niyo.
Okay, so thank you, Hugh and Leslie, for leading our songs this morning. And of course, we'd like to thank our teachers for today, Teacher Elias and Teacher Leslie. And of course, our special leader for today, the birthday boy, Anthony. Tayo dyan, batiin natin siya ng happy birthday. The 20th birthday of Andrew. Wait na. Kailangan may tuto mo si 20th. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, happy birthday kay Andrew. Sa pinalawang pong taon ng karawan ngayong araw nito. So officially, member na siya ng Club 20. Pangilan siya ngayon, pa? Pangapat, no? Pangapat na siya. So very soon, may pangilan na dyan. A few weeks from now. Yan, maraming na yung Club 20 natin, ha? Okay, so happy birthday at maraming salamat sa pag-ubasa ngayong araw nito. Sana every Sunday mapunta sa akin. Isa sa atin ngayon na service. Hindi ko lang para maging light din para sa kanya. Pagka hindi na siya busy. Sabi ko siya ang ating leadership. Pray na matapos yung lahat ng kanyang ginagawa. Okay, we'd like to welcome Elder Lynn. Magkakaroon natin yung mga sa
Thank you for coming. Tama yung pangalan na sabi ko. Thank you. Yung mga kasama po natin online? Si Cyril po. Cyril. Si Mama. Si Ma'am Jo. And si Miss Servidad. Si? Servidad po. Si Ate Servidad. Ako bago po. Okay. Thank you po sa pakikibahagi sa ating pagsama ngayong umaga nito through our Facebook live stream. So, announcement natin, we have our Sunday school meeting right away. Pero mag-stop muna yung please doon sa Sunday school hall para yung mga kailangan umuwi ng maaga, pwedeng makauwi ng maaga. Okay? I think yun lang naman yung announcement ko. We will see you again next Sunday. So, God bless you.